Usap-usapan na ganyan, hindi naman nawawala yan. Andyan na yan eh. Isang usapan na kung may gusto kayong ibang leader na iupo. Hindi, ibig sabihin yung may ganyan, may chismis na ganyan. Hindi naman nawawala yan. Pero kami, wala akong You don't see the need. para sa... Hi guys, pahingi naman ng konting like dyan. Wala pong bayad yan. Ang dami natin dito, 150. Baka gusto nyo, paabutin nyo lang kahit na 80 o 100, di ba? Oh, thank you. Saan ba? Ano bang... Wala pa naman akong nakikitang dahilan. Siguro pagka nag-usapan na ng impeachment, baka sakali. Okay, so sabi ni Robin Padilla, mga kababayan, ay hindi pa nila gustong palitan si Tito Sotto kasi wala pa raw nakikitang dahilan. Pero kapag ang usapin na ay impeachment, kailangan ng isang leader na dapat ay pro Duterte para hindi daw matuloy yung trial ni Inday. Gusto nyo na? Eh syempre, Bakit? hindi naman siguro kailasan man sa inyo. Ayaw ko ng impeachment. Hindi ba obvious? Kala mo natutuwa yung mga tao sa kanya. Ayaw ko ng impeachment, hindi ba obvious? Hindi ako eh. Oo. Ayaw ko ng impeachment Inday. Siguro doon lang. Oh. Ayaw niya ng impeachment kay Inday, pero kay Presidente Bongbong Marcos gusto niya. 'Di ba? Oh. Wala akong gusto. Wala akong gusto. Sinasabi, isang tanong kasi, kung ako ay halimbawa, magkakaroon ako ng pagnanais na magpalit ng leadership, sa usapin na halimbawa, impeachment Inday. Pag yun ang pinag-usapan, halimbawa, may impeachment ni Inday na nakarating dito, obvious naman. Kung gusto niyo maging leader ng Senate kapag nag-impeachment ng ay Siyempre, kailangan, the minority. sana, inshallah, God willing, So, pro-bayan. but supportive of VP Sara. Of course. Yun yung gusto niyo maging SP. Just to be clear, bro. Siyempre, wala na tayong plastikan, di ba? Totoo. Ha? Mamaya na uli. Oh, tingnan nyo mga ka-GPnatics. Grabe, no? Grabe. So, willing sila magpalit ng liderato. Ha? Ang makikinabang si Inday Sara. So, itong mga senador na to ay hindi talaga para sa mga Pilipino. Sila ay para sa mga Duterte, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Halatang halata. Talagang, sabi nga niya, kahit sunugin mo siya, talagang Duterte siya. Di ba? Mga ka-GP. Pero, alalahanin natin, ang bumoto kay Senator Robin Padilla ay mga Pilipino. So, dapat ang interest ng mga Pilipino, yun dapat ang inuuna. Hindi po yung interest ng mga Duterte. Oh. So, yun ang pangalawang dahilan kung bakit kailangan nila as soon as possible mapalitan na rin ang mayorya dyan sa Senado. Dahil nga mga kababayan, isipin na lang po natin kung maaalis si Villanueva, maaalis si Jinggoy Estrada, maaalis itong si Chis Escudero, mga ka-GPnatics, wala na silang pagkakataon. Yun ang naisip ko eh. Kasi kung hindi nila gagawin ngayon, yung pagkudita kay Tito Sen, mga kababayan, baka maunahan sila ng pagkakakulong ng mga senador. 'Di ba? Hindi na nila makuha yung sapat na boto na kailangan nila. Oh, eto ngayon, yung sinasabi ko kanina, na isa pang dahilan kung bakit si Tito Sotto ay talagang pinaplano nila na alisin, mga kababayan, sapagkat eto nga, si Ping Lacson ay nagsalita na ang sabi niya ay maninindigan siya na magrekomenda na ipakulong or kasuhan si Villanueva, Chis Escudero, maging itong si Jinggoy Estrada. Ito po yon. Sir, was there really a draft committee report drafted? There is. And it was being routed yesterday, kaya lang yung iba, sabi nila gusto muna nilang mabasa at maintindihan. And in accordance with our rules of procedure governing inquiries in aid of legislation, alam mo, customarily,
nagra-route na lang kami, pero kung susundan natin yung rules, talagang kailangan mayroong meeting yung committee to discuss the contents of the draft committee report. So, it will remain as a draft unless signed by at least 11 in this case, ano? Kasi ang membership ng Blue Ribbon 17 Opo. plus regular, no? Plus 3 ex officio, so that makes 20. So majority nito is 11 with required signatories at least to make it an official committee report that can be reported out for deliberation. So yesterday, I was able to gather 6 signatures. Opo. Kulang. And 3 eventually withdrew. Kasi na-realize nila, I cannot blame them because of the complexity, and the sensitivity of issues involved, including personalities, kasi yung iba nabasa rin nila. So they really want to go into the motion of reading and understanding before they affix their signature. And ako naman, chairman ako, and the chairman is not the committee. One signature lang ako doon. So, yun. Sir, there was a document leaked, may mga Yun nga Opo. Parang nanggaling doon sa office ni Senator Lapid. So, mamaya tatanungin ko bakit... Nako ha, merong traidor. Oy, may nag-leak. Mga kababayan, kala ko ba si Senator Lapid para sa para laging nasa side siya ng gobyerno? Bakit kailangan ka magpauto dyan sa mga mayorya? Kailan namin kopya yung mga nanghingi. And I'm sure na hindi magagaling yung leak sa aking opisina because they were very careful in the handling of the document kasi alam namin unofficial yun. May recommendation po, sir, na pakasuhan yung ilang mga senador. Is that something na kailangan pag-usapan ng maigi? Well, kasi align yun sa practical realities. Sa ground kasi ang nangyayari, those that are being recommended for the filing of criminal and administrative charges, all of them are already undergoing preliminary investigation. Yung iba nga may warrant na So, as long as our committee report and the recommendations therein are aligned with the practical realities, ibig sabihin nandiyan walang problema. But, kung sa mga amendments na papasok sa aming discussion mamaya, merong po kontra doon sa realities on the ground, medyo may problema kami. Because the committee report itself will not be aligned with what is actually happening sa ground. So maninindigan kayo doon sa pagpapakaso sa ilan sa inyong mga kasamahan kasi that's the It's reality on already the there. It's already there. Papanindigan ko yun. No, while the committee report or the draft committee report was prepared by staff under the guidance of the General Counsel, Attorney Gerard Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman for Luzon and dating special, very competent. And while sila yung nagawa, kasi lawyers ang gagawa niya, I will take full responsibility sa content. Last night, while I was meeting, because diniscuss ko nga with the staff, binisita kami ni Senate President Soto and he also included his inputs which we accepted because ang concern nga yung mga personalities na may mention yun ang naging problema. Opo. Now I respect the opinions of my colleagues in this regard. So if I'm not able to gather or secure 11 signatures, then there will be no committee report. Will it cause distress yung mga contentious na names ng kapwa senador? No, not Distress to the Senate, it will not cause No, distress. not at all. Because yan ang rules namin Kailangan merong at least majority or majority of the members ang pipirma sa draft committee report to make it unofficial committee report. So in the absence of 11 signatories, there is no committee report. So sa nakikita natin ngayon mga kababayan, kung i-connect natin yung sitwasyon na to doon sa committee report ng Senate Blue Ribbon sa rekomendasyon ng pagpapakaso kila Villanueva, Escudero at kay Jingo Estrada, sa makatuwid mga ka-GPnatics, ang nakikita natin is pinoprotektahan ng mga senador ang kapwa nila mga senador. Kung iisipin natin yon mga ka-GPnatics, ano pa ang silbi ng mga senador natin na wala pala tayong pwedeng kasuhan na nasa kanilang hanay, 'di ba? Dahil
kapwa nila senador ang nagtatakip at nagpoprotekta laban sa kanila. So, ano pa ang purpose nila dyan? Ano